Pinitik ni Senator Risa Hontiveros ang ilang tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration dahil sa pagpapapicture kay dismissed Mambantarlac Mayor Alice Guo. Ilang NBI at BI agents ang nag-escort kay Guo sa immigration office sa Indonesia. Sa litrato, makikitang todo smile si Guo, pati na rin ang mga katabi niyang kawani ng NBI at BI sa backseat ng sasakyan na animoy magkakaibigan sila. Paalala ni Hontiveros, isang pugante si Guo at hindi celebrity. Paalala, lalo na sa mga kawani ng gobyerno, si Alice Guo ay pugante. May kasong human trafficking. Hindi po iyan celebrity. Post niya sa kanyang Facebook. Narito ang reaksyon ng ilang netizens. Cousins outing, hahaha. Bakit parang ang saya-saya lang nila? Putik, parang sumundo lang ng balikbayan ang mga Agent X44 natin. Friendship na sila lahat. Ba't may photo op? Ano yan, celebrity? Diyos ko. Samantala, naghihinala si Senadora Risa Hontiveros na posibleng may papel ang isang opisyal ng Bureau of Immigration na nasangkot sa kontrobersyal na pastillas extortion scheme sa pagpapatakas sa napatalsik na Mambantarlac Mayor Alice Guo. Sa pagdinig sa Senado, kinuwestiyon ni Hontiveros sa pagtalaga kay Vincent Brian Alas bilang acting chief ng BI Control and Intelligence Unit. Tungkulin ng BICU na magsagawa ng intelligence at counterintelligence para mapalakas ang operational capability ng lahat ng international ports of entry and exit. Ayon kay Hontiveros, si Alas ay tinanggal sa serbisyo kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa pastillas extortion scheme at nahaharap sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Paano po nangyari na ginawa pa siyang head ng BICU? Hindi kaya ito ay punot dulo ng problemang iniimbestigahan namin at dapat niyang ayusin sa side ng executive? Tanong ni Hontiveros kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. Tugon naman ni Manahan, maayos naman nagtrabaho si Alas mula nang umupo siya sa nasabing posisyon at ang kanyang pagkatalaga ay batay sa order ng BI Commissioner. Gayunpaman, duda pa rin si Hontiveros sa pagkatalaga ni Alas sa nasabing posisyon. Sabi ni Manahan, iniimbestigahan ng ahensya ang posibilidad na may korupsyon kaugnay sa pagtatakas ni Guo. Samantala, sinabi ni Hontiveros na unti-unti nagkakaroon ng direksyon ang investigasyon sa kung paanong nakatakas si Guo, also known as Guo Haping. Nakatakas ito at naglaho ng parang bula. Ang sensitibong unit ng Bureau of Immigration, hinahayaang pamunuan ng taong may kasaysayan ng korupsyon at dati nang tinanggal dahil sa pastillas scam. Pastillas part 2 ba ito? Kaya ba nakatakas si Alice? Jumbo pastillas na siguro ito ano? Pahayag ni Hontiveros sa kanyang closed statement. Sa testimonya ng kaap, parang napakadaling makaalis ng bansa gamit ang peking pangalan. Basta afford ang private jet. Sambit pa niya. Sabi pa ni Hontiveros, malinaw din ang posibilidad na sangkot si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay sa pagpapatakas kay Alice Guo. At kahit sinibak na sa pwesto si Mayor Guo, lumalabas na may iba namang mayor na gumagamit ng posisyon para tulungan siyang magtago at tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Kalugay. Ani Hontiveros, Mayor Guo, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino, pero tapos na ang panluloko nyo. You tried to flee, you failed. Haharapin ninyong lahat ang sala nyo sa Pilipinas. Sambit pa niya. Mensahe pa niya kay Sheila, kapatid ni Alice Guo. Sheila, matuto ka sa nangyari kay Alice. There may be time for you yet. At sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa mga puganting iwasan ng batas, mapaluzon hanggang Mindanao, mananagot kayo.
Dagdag pa niya. Lumabas naman sa balita na hindi nagpiyansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ayon sa abogado niya si Attorney Nicole Hamilya. Patungkol ito sa mga graft charges na inihain ng Regional Trial Court ng Tarlac laban sa pinatalsik na alkalde. Ayon kay Attorney Hamilya, pinag-uusapan pa nila ni Guo ang susunod na hakbang at wala silang nakikitang dahilan para magpiyansa. Alinsunod sa commitment order ng RTC, ibinalik na muna sa custodial facility ng PNP si Alice Guo. Pinabalik na sa Camp Crame sa Quezon City si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos nitong harapin ang mga kasong graft and corruption mula sa Regional Trial Court ng Tarlac. Inaabangan na ang pahayag ng kanyang abogadong si Attorney Stephen David patungkol sa kasong ito. Gumawa rin ng kanilang sariling paghahanda ang Philippine Air Force bukod sa inilatag na seguridad ng DILG at PNP kaugnay sa pagbabalik ni Alice Guo sa Pilipinas. Kasunod ito ng ulat na sakaling walang maging suliranin sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa pagkuha sa kustodiya at pagpapabalik kay Alice Guo ay idaraan ito sa Villamor Air Base. Unang kinumpirma kahapon ng Airport Police Department na walang direktiba sa kanila na maghanda sa posibleng pagdating sa naiyawan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kilala rin bilang Guo Haping. Ayon sa APD, taliwas aniya ito sa kanilang paghahanda noong dumating sa bansa sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Kapansin-pansin din na walang mga police mobile patrols o mga pwersa ng PNP Aviation Security Group at maging ng NBI sa labas at loob ng naiyawan kahapon. Sa gitna ito ng mabilis sa pagkalat ng balita na darating sina Abalos at Marbil kasama sina Alice Guo. Bandang 6:00 ng hapon at posible itong idaan sa chartered flight sa Villamor Air Base. Inasahang umalis sina Abalos at Marbil kasama si Guo bandang 1:00 ng hapon ng Huwebes. Si Abalos na armado ng Senate-issued arrest warrant ay dumating sa Sokrano Hatta International sa Jakarta bandang 2:00 kahapon ng madaling araw kasama si General Marbil upang hilingin sa Indonesia authorities na maibalik sa Pilipinas si Guo matapos nilang madakip ito sa Tangerang City sa Banten, Indonesia. Mabilis ding kumalat sa Indonesia media na hihilingin ng Jakarta authorities ang palit ulo para kay Guo. Nabatid na may isang Australian national na may drug case sa Indonesia na nahuli naman ng Philippine authorities sa Cebu, ang hawak ngayon ng Bureau of Immigration. Subalit ayon kay Justice Department, wala pa silang natatanggap na official request mula sa Indonesian government para sa prisoner swap kapalit sa kustodiya ni Guo na sangkot naman sa illegal na online gambling operations at pamimeke ng kanyang citizenship.